Mukha pa lang, oh. Yan ang problema. Kapag bumoto kayo ng isang tamad na tao, 'di ba? Wala lang, pupunta lang ng ibang bansa, magbibigay ng komento pero paninira pa, 'di ba? Ang galing. Ang galing ng ating bobong Vice President. Palakpakan natin sa utak. Grabe, no? So, ito na, pakinggan natin yung kanyang mga pang out of the world, the banat. Pakinggan natin. Hindi ako nanood ng Sona. Hindi ako nanood ng Sona dahil ang Sona, ang tingin ko sa Sona, ay parang cross. Ako kasi ang demonyo. Masasaktan kasi ako pag nakikita ko ang mga achievements ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako kasi tamad, wala akong ginagawa. Kaya hindi ako nanonood ng Sona. Pag tamad ka kasi, tangina kahit ako, matutulog na lang ako kung tamad ako. Hindi ko kayang panoorin yung isa kong kaibigan na, alam mo, masipag. Maraming ginagawa sa bansa. Maraming ginagawa sa bahay. Naglilinis, naglalaro, lahat na ginagawa. Ako wala akong ginagawa. Ayaw kong makita yan. Nagigilty ako eh. Diba? Bakit ka naman nagigilty? At bakit ayaw mong panoorin ng Sona? Vice President ka, pagpalagay natin hindi ka maka-attend ng Sona, okay? Pero kailangan mong manood para alam mo yung update. Diba? Anong update? Sara Duterte. Kailangan mo yun. Vice President ka. Dapat nakikiisa ka sa gobyerno. Dahil Vice President ka. Diba? Okay lang kung ordinaryong tao ka lang, kahit di ka na manood. Diba? Kahit mag-absent ka na. Pero kasi, Vice President ka, obligasyon mo yan na manood para magkalaman naman yung utak mo. Ha? Tama po ba? Tama naman po tayo, di ba? Hindi ako nanood ng Sona like last year. And wala akong planong basahin. Wala siyang planong basahin. Ha? Ay pa! Ano nga tayo dito? Mag-press 1 mga. Sino yung bumoto kay Sara Duterte na nagsisi ngayon? Nagsisi po. Press 1 nga kayo. Kung bumoto ka kay Sara Duterte at nagsisi ka, press 1 nga. Ibig sabihin nasayang yung boto nyo. Pero okay lang yan. At least, nakita na po natin, no? Na talagang hindi na po siya karapat-dapat sa mga susunod pan eleksyon. Di ba? Binoto niyo po si Sara Duterte. Di ba? Tapos, niyayabang niya na supporter kayo daw talaga yung solido niyang taga-suporta. Kasi naka 32 million daw siya eh. Di ba? Naka 32 million daw po siya. Inangkin niya po yung inyong pagkatao na talagang Duterte daw po talaga kayo. Hindi niya alam na lahat ng bumoto kay Sara Duterte ay mga Marcos po. Naka-green, nakapula. Wala pong naka-green nung lumapit siya kay Pangulo. Nakunin mo akong presidente mo. Support, tutulong ako sa'yo. Wala naman pong ganun eh. Ang daming nag-press 1 oh. Ang dami pong nag-press 1. So, ibig sabihin po, sila po yung nagsayang ng boto sa'yo, Sara Duterte. Imagine, sa tingin mo, makukuha mo pa yung loob ng mga tao na to sa 2028, Sara Duterte. In case lang makalusot ka sa impeachment, hindi na. Sinira mo na yung tiwala nila. Okay? Gets mo? Tuloy natin. Ang nilalaman ng Sona o kahit man lang summary dahil paano ka magbabasa kung ikaw mismo ay tamad? Kung tamad ka, hindi ka talaga magbabasa. Pwede ka namang manood sana, pero syempre, magigilty ka kasi dun eh. Wala kang ginagawa. So yun. I believe it is a waste of time. Waste of time?
I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Ay, ito pa yung karugtong. May karugtong po yan, mga pre. May karugtong po yan, ha? Saan ba yung karugtong? Ha? Ha? Ay! Tuloy po natin. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. Wala naman siyang napakulong sa flood control scandal eh. Sino kaya yung mga kontraktor na nakakulong ngayon? Sino kaya yung mga senador na may mga kaso ngayon na nasasangkot sa flood control na yan? Diba? Pero, alam mo, Sara Duterte, pagdikitin po natin si Digong at si PBBM, si Digong walang napakulong na malalaking tao. Wala kahit isa, puro maliliit yung kanyang pinagpapatay, sasabihin ng laban. Pero yung mga drug lord kasama niya, mga tropa niya, anong malalaking tao, kasama niya, labas-pasok sa Malacanang. Walang malalaking tao na napakulong, ang tatay mo! Diba? Wala po. Ang inaapi niya, mga jeepney drivers, pinagmumura. Wala akong pakialam kung magutom kayo lahat. PI kayo lahat. Diyos, minura. Diba? Alam mo, Sara Duterte, yung inggit mo sa katawan, umaapaw talaga eh. Diba? Wala kang silbi, sa totoo lang. Pasensya na, isa akong Pilipino. Kailangan ko lang ilabas yung nakikita kong kapalpakan mo. Ito yung opinion ko. Diba? Galit kami sa mga taong tamad. Galit kami sa mga taong tulad mo na puro panghihila sa gobyerno yung ginagawa. Rafi Galvez, shoutout po sa iyo ha. Diba? Kapal na mukha talaga mga pre. Alam nyo, wala na. Pag nakikita ko yung mukha ni Sara Duterte, ganito na agad oh. Ganun na. At saka, yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard. Ano sabi dito? Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard. Yes, tama ka naman. Yung iba ghost projects, yung iba substandard. At nagsimula yan sa tatay mo. Diba? Substandard ang paggagawa ng mga flood control na yan. Nung chinek po ng administrasyon ni PBBM, yung iba warak-warak na. Sabi nga ni PBBM, nandyan lang ang flood control. Pero nung pinaimbestigahan po ng Pangulo, yung iba kinain na ng tubig kasi substandard ang pagkagawa. Yung iba, ghost. Diba? Substandard na gawa, ghost projects, yan yung iniwan ng tatay mo, Sara Duterte, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kaya wag niyong isisisi sa administrasyon yung kapalpakan ng tatay mo. Diba? Walang ibang dapat sisihin dito kayo. Kasi sabi ng tatay mo noon, yung DPWH na yan, malaki yung corruption dyan. Diba? Kaya maghanap ulit kayo ng Marcos para mapaimbestigahan yan. Kasi si Digong umamin na hindi niya kaya yan paimbestigahan. Yung pala, gulat tayo, bakit hindi niya kayang paimbestigahan? Dahil mga tropa niya, yung mga nagnanakaw at kasama si Digong. Diba? Ayon po kay Sara Duterte, noon pa man, ay may hakutan na sa maleta nung pagkaupo pa lang ni Sara Duterte at PBBM. Si Sara po may sabi niya na, ewan ko, dahil sa kabubuhan, hindi na napag-isipan yung mga lumalabas sa kanyang bibig. Diba? Sabi dito, bayad ka nga sa pag-topic mo para may script. Ay, kung ang pag-topic ko po dito ay bayad, naniniwala naman po ako na bayad po talaga yung topic ko dito. Bayad na bayad ako. Kanina may nagpalipad sa akin. Di bayad yun ah. Ngayon, babayaran din ako ng YouTube. Di paldo.
Ang ina, ganun. Alang-alamang mag-YouTube ka ng hindi ka bayad. Babayaran ka talaga ni YouTube. Oy, salamat YouTube boss Amo. Thank you Thank you dahil ikaw ay binabayaran mo palagi si Ballpoint Man monthly. Ang ina, alam niyo mga DDS, tingnan niyo yung mukha ko. Ako talaga real talk, mukha talaga akong pera. Wala kayong magagawa kung si Ballpoint Man ay isang bayaran, no? Bayaran ni YouTube, bayaran ni Facebook, 'di ba? Ako lang talaga 'to eh. Oh. 'Di ba? So, kung ako man po ay naging bayaran, mamatay kayo sa inggit. Wala kayong magagawa. Bahala kayo sa buhay nyo. Tuloy natin. Ballpoint Man, number 1 bayaran ni YouTube. Matagal na po ako nag-YouTube. Siguro 7 years na po. Okay? 7 years na po kung binabayaran YouTube. Kung di nyo lang alam. 7 years na. Kahit nung hindi pa karton yung tatay nyo, bayad na po ako, paldo na. Projects, no? So, sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Tama! Mahiya naman kayo. Paano niya ilalayo yung sarili niya doon sa flood control scandal? Siya nga yung nagpa-imbestiga. Diba? Katulad kay Digong noon. Ma'am Anita Subido, shoutout po katulad kay Digong noon. Hindi niya masabi yun na mahiya naman kayo. Bakit? Kasama siya sa nagnanakaw eh. Hindi niya masabi yun na mahiya naman kayo. Mga trupa niya yung nagnanakaw eh, protektado niya. Bakit hindi niya masabing mahiya naman kayo? Bakit? Hindi niya mapaimbestigahan dahil madadamay siya. Pag pinaimbestigahan ni Digong yung flood control scandal na yan, DPWH na yan, kalagkad yung pangalan ni Digong, kaya ang ginawa niya na nahimik po siya, hindi niya ito pinaimbestigahan. Pero si PBBM, pinaimbestigahan niya dahil alam niya sa sarili niya na hindi naman siya kasali dyan. Presidente lang siya. Okay? Kaya pinaimbestigahan niya. Kasi kung siya yung may pakana niyang nakawan sa gobyerno, nakawan sa flood control, DPWH na yan, bakit niya papaimbestigahan? Bakit niya sisirain yung sarili niyang pangalan kung siya lang din mismo ang tatamaan? Pero dahil ang script ng mga DDS, gusto niyong sirain si PBBM, ayan, dinadamay niyo sa flood control na yan. Ang sa akin dito, ganito, hanapan niyo ng ebidensya. Hindi yung puro salita lang. Ebidensya yung kailangan namin. Nasaan yung ebidensya na talagang nagnanakaw si PBBM ng limpak-limpak na salapi? Nasaan? Ebidensya po, ilatag ninyo kung meron. Hindi po namin yung kailangan yung hindi po namin kailangan yung mabahong laway ni Sara Duterte. Okay? Hindi po. Ang kailangan po namin ebidensya. Sara, asan ebidensya? Asan yung resibo? Para naman paniwala ang iyong sinasabi. Hindi namin kailangan ng kapital na laway mo. Diba? Hindi po namin kailangan yan. Ang gusto po namin, ebidensya, maglatag ka po para naman kung may ebidensya kang mailalatag, mapuri ka naman namin kahit isang beses lang. Diba? Para naman mapalakpakan ka naman namin. Kasi sa tinagal-tagal kong nagko-content dito sa politics, never pa kitang napalakpakan. Wala kang ginawang tama eh. Diba? Kung may ginawa ka lang po sanang tama, diba? Mapapalakpakan ka ng tama. Ito, sabi ni, Lulongger. Si BBM napataas ang sahod namin, mga OFW. Ano pa ba to? Si PBBM din kasi mga pre, alam nyo, pag lumalabas ng bansa yan, nakikipag-usap yan sa mga gustong mamuhunan sa ating bansa. Diba? Kasi kawawa din po yung ating mga OFW kasi lalo na sa panahon ni Digong.
maraming natanggal sa trabaho kaya gustong mag-abroad na lang, di ba? So, ganun po yung nangyayari. So, si PBBM, unti-unti niya pong binabangon yung ating bansa, di ba? Kasi lugmok po tayo sa panahon ni Digong dahil sa COVID. Kasi tayo po yung pinakamatagal na nagka-COVID po dito. Sinamantala ng mga kampo ng demonyo na kampo ni Digong. Di ba? Pero mga pre, masasabi ko lang, di ba? At least ngayon nakikita na po natin na unti-unti po tayong umaangat. Ang nakakalungkot lang, yung nag-aangat po sa bansa, unti-unting sinisiraan. Pero tingnan nyo naman, kahit sinisiraan po yan, hindi po nila mapabagsak ang sinasabi nilang weak leader. Weak leader daw si PBBM. Shoutout ka Aruba TV wala kang jakitan nga natin to. Yan. Kasi nagtanggal po ako ng mga jacket lahat kasi may mga DDs po ako na jakitan tuloy po natin. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili. Katulad nito, basahin natin to sabi dito, sabi ni Without Filter, anong ballpoint man 2.0, anong maraming natanggal? Excuse me, si Digong nga nagmamahal sa OFW, wag kang misinformation, basurang vlogger. Wrong spelling pa. Oy, vlogger mo, ayusin mo. Double J, bobo ka talaga, nagmana ka kay Digong. Basurang matanda na walang ligo. Wala daw pong natanggal na mga nagtatrabaho sa Pilipinas. Sa panahon ng COVID, ang daming nawala ng trabaho, putang ina mo kang matanda ka. Saksak mo sa baga mo yung mura ko, putang ina mo. Ang pangit-pangit mo. Sinungaling ka. Sa panahon ni Digong, maraming natanggal sa trabaho. Sa panahon ng COVID, pukinang ina mo ka, damay mo ng buong pamilya mo. Diba? Masarap ba? Masarap bang mamura? Dahil sinungaling ka, pinapalamon kita ng mura ngayon. Diba? Mamamatay ka na, amoy imburnal ka pa, amoy lupa ka pa, sinungaling ka pa. Diba? Himurin mo yung puwet ni Digong. Saka kapuri mo sa kanya, nagmumukha ka ng inutil at tanga. Diba? Without filter, putang inang mukha yan. Diba? Sino po ba yung press 1 po sa mga nawala ng trabaho sa COVID? Natanggal sa trabaho. Press 1. Kasi hindi daw po kayo natanggal. Diba? Hindi daw po kayo natanggal mga pre. So mag-press 1 nga. Gusto kong makita yung inyong pa-press 1 dyan. Kasi tangina tong matanda na to sinungaling Sa lahat ng ayaw ko, yung mga sinungaling. Tinatanggalan ko ng kaluluwa yan. Si Rick TC, natanggal. Diba? Tapos sasabihin mo, walang natanggal? Gago. Si Marlon Doronila. Si July Jaime. Marami pong natanggal. COVID. Diba? Kasi, krisis po sa panahon ng COVID, wag kang tanga. Ito, basahin natin to katulad na ito. Sabi niya, baka masunod ka kay Mima, Alicia. Kalma sa pananalita mo, boy. Baka ikaw ang sumunod. Okay? Sumunod ka doon sa isang DDS na papatayin na sa Amerika. Ingat-ingat ka. Kasi baka mamaya, tamaan ka sa ulo, sa liig, ingat kang matanda ka. Kasi puki lang ina mo ka, yung buhay mo 10,000 lang. 10,000 lang yung buhay mo. Diba? Di mo kami kilala. Ang ina mo, alam mo yung bala? Gawin ko pang hapunan yan Huwag mo kaming tatakutin, lalong-lalo na dito sa channel ko. Baka puntahan kita sa bahay mo, pasabugan kita ng granada. Ako may mukha ko dito, eto yung mukha ko. Kaya huwag kang magbida-bida. Siguro first time mo lang sa akin, Ang ina mo, ganyan agad yung banat mo, mananakot ka, puntahan kita sa bahay mo, masakirin ko buong pamilya mo Magsabi ka lang.
Tawagan mo ako sa Facebook ngayon. Putang ina mo ka. May pasunod-sunod ka pang nalalaman. Pang inawi, wala kang kakayahan. Bobo ka. Tangina. Kaya wag kayo mga DDS magbanta-banta kay Ballpoint Man. Oo. Mayayari talaga kayo. Pabanta-banta ka pa, pukin ng ina mo ka, matanda ka. Mamaya ka lang sa akin, after ko dito. Sikat ka na mamaya sa Facebook. Ang ina mo, aalamin talaga kita kung saan ka nakatira. Di ba? Mamaya ka lang. I'll be back. Tuloy tayo. Sarili niya doon sa korupsyon, sa flood control scandal. Kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit. Pumirma ng budget. So, nung pinirmahan po yung budget ng flood control, ikinalat po. Hindi naman po hawak ng Pangulo yung budget. Okay? Ikinalat kay Juan Pedro. O sino pa? Kinalat. Nung kinalat, yung budget na yan, sila na yung nangurap. Hindi naman alam ng Pangulo. Kurap ito, kurap ito, kurap ito. Bakit? Sino ba yung mga yon? Yan yung mga kampo ni Digong. Ang Pangulo normal lang po pipirma yan. Kasi ang nasa isip ng Pangulo, pipirmahan ko na itong flood control project na to para yung flood control matrabaho na, matapos na. Alam nga namang hindi pirmahan ng Pangulo yan. E di walang flood control na makukonstruct. Siyempre, ang nasa isip ng Pangulo, pirmahan ko na para magawa na yung flood control eh, kasi may budget ka. Ang problema, binulsa! Binulsa ng mga tao na may hawak na ng budget. Nagigets mo yun, Sara Duterte? Diba? Nagigets mo yun. Kung may utak ka po, paganahin mo naman. Lagyan mo ng battery yung utak mo. Diba? Ayan na, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe. Mag-like na kayo dyan ha. Kalembangin nyo na po yan. Battery ba? Sino po bang may battery dyan? Bigyan natin si Sara. Ha? Bigyan po natin si Sara Duterte. Nagigets nyo po? Natural pipirmahan ng presidente yan. Para ma-distribute na yung mga budget na yan. Nung nandun na sa kanila, dapat sana ginastos nila sa tama. Putang ina, binulsa eh. Diba? Bubungani. Bubungani. Ulit ko na it is doon sa Loading ka na naman. Sara, loading ka na naman. Next time, pagharap ka sa camera, yung hindi ka hindi ka magiging lutang. Ganun lang naman. file ng impeachment case sa kanya. Yun yung impeachable offense ko. Isip ko na ako. Pumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions. Na alam mo yung NEP mo, hindi na siya yung lumabas na GAA. At kahit pa man na nakikita mo na mayroong anomalya doon, pinirmahan mo. Ang problema dito, akala mo talaga si Sara malinis eh. Kala mo, malinis. Ikaw nga, yung 125 million mo, ginastos mo lang sa loob ng isang araw. Wala kang karapatan na mag-question dyan sa diskarte ng Pangulo. Pangulo yan eh, diskarte niya yan. Diba? Ako wala naman po akong katiwaliang nakikita or pagnanakaw na ginagawa ng administrasyon ni PBBM. Diba? Wala po. Pero ang nakikita ko po dyan, yung kapalpakan, katarantaduhan ng mga nakapaligid kay Sara. Diba? Kahit yan si Digong eh. Sangkot po dyan. Sarili niyo budget. Kaya hindi niya pa nilayot yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang nakulong eh na walang nakulong na mga tao na tumanggap ng mga maleta. Walang nakulong ng mga tao na tumanggap ng mga maleta. Sino ba yung nakatanggap ng maleta? Sino? Si General Torre? Ano laman ng maleta? Baka Sara, baka dinuguan. Bakit ka makukulong kung ang laman ng maleta, dinuguan?
'Di ba? Bakit? Kung dinuguan ba yung, tangina pakita ko na nga lang dito. Kami kasi nakatanggap kami ng maleta. Magpakulong na lang po ako. Nakatanggap kami ng maleta, eh. Pakita ko lang. Oo, nandito pa 'to, naka-save pa 'to dito. Pero check ko. Kami nakatanggap po kami ng maleta. Baka gusto niyo makita yung maleta na natanggap namin, mga DDS. Mga DDEBs. DDEBs. Nakatanggap po kami maleta. Malaking pera po ito, natanggap namin, Malaking pera po ito. Andyan si Boss Mike Cervera. Kumpleto po kami diyan, si Pikwa. Ano masasabi nyo? At katas yan. Nakatanggap kami ng maleta galing galing sa 18 garbage cargador. Paano yan? Nakatanggap kami. Magagalit na kayo sa amin. Mga didebs. Si Ballpoint pa, no? Sarap ng buhay. Nakatanggap ng maletang pera. Ha? Ang tanong, saan kaya galing to? Paldo. Paldo si boss. Paldo si boss. Paldo si boss. Ay, mga DDS, baka mainggit na naman kayo. Ha? Huwag kayo maiinggit. Kayo kasi mga inggitero kasi itong mga DDS na to, eh. Diba, porkit lang, minsan nga lang kami tumanggap ng maleta, eh. Ha? Bubuisitin nyo pa kami. Wag naman ganun. Mga DDS, wag inggitera, wag inggitero. Diba? Ha? Wag naman ganun. Nakakahiya naman. Nakakahiya po kung ganun. Kasi talagang, 'di ba? Kami, nag-aano lang naman kami dito. Na nasa katotohanan lang naman. Tapos nakatanggap kami ng mali-maleta. Anyway, mga pre, kayo po ano yung masasabi nyo dito sa pinagsasabi ni Sara Duterte? Ayan, paki-comment naman. At eto po, gusto ko lang tumasingit mga pre kasi napakaganda po nito, Katulad po nito, asan na ba 'yon? Ayun dito. Nawala, Eto po, yan. Eto, maganda po ito mga pre kasi ayon po dito, Romualdez respects PBBM remarks, ready to face legal process. So, paalala ko lang po sa inyo, kasi may mga sumusuporta po sa administrasyon ni PBBM, and then kay Martin Romualdez, nagkakaisa naman po sila, wala naman pong gulo. Ang maganda lang po dito, sabi ni PBBM, nakakalungkot man po, pero kasi kailangan talagang maimbestigahan yung dapat imbestigahan at makasuhan yung dapat makasuhan. 'Di ba? Which is si Martin Romualdez nga, former House Speaker Martin Romualdez ay sasampahan po ng kaso. And then, ang maganda po dito kay Martin Romualdez mga pre, kasi nire-respeto niya po yung desisyon po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, wala naman talagang kapamilya, walang kaibigan. 'Di ba? Walang kakilala, walang kalaban. Basta pagdating po sa trabaho lang po, walang personalan. So, natutuwa ako kasi yung pananaw ni Martin Romualdez, yung naiintindihan niya po yung Pangulo. 'Di ba? So, gusto ko lang sabihin na si Martin Romualdez nandyan, handang humarap po yan sa anumang prosesong gagawin, nandyan na yun, kailangan talagang sumunod, 'di ba? Nakakatuwa lang kasi hindi po siya nagagalit sa Pangulo at naiintindihan niya po ito. 'Di ba? So, yun lang po yung gusto kong ipaliwanag. Yun yung gusto kong ipaliwanag sa inyo, 'di ba? Na siguro pag DDS yung ginanyan, kinasuhan, DDS na mga mambabatas, baka magwala pa yan. Baka tumakas pa yan, baka magtago pa yan, 'di ba? Pero pagdating po kay Martin Romualdez mga pre, kita nyo naman po, siya po ay malinis po yung konsensya, no? Kung may, syempre, sino ba yung nag-akusa sa kanya?
18 garbage marines lang naman. Diba? 18 garbage marines lang naman po yung nag-akusa sa kanya. Inakusahan po si Martin Romualdez na talagang alam mo yon, yung may natanggap daw ng maleta. I mean, ganun talaga, 'di ba? Naghinatiran daw ng maleta, 'di ba? So, mababaw para sa akin mga pre, mababaw po 'yon na ebidensya, no? Kung ang 18 garbage marines lang naman or kargador yung nagsalita, no? So, hindi ako kumbinsido na talagang madidiin po si former House Speaker Martin Romualdez dyan. Kasi alam naman po natin na yung mga 18 garbage marines na to ay mga sinungaling. Diba? Mga sinungaling po sila. Wala po silang kwenta. Diba? Hindi po sila dapat paniwalaan. Ayan. So kayo po, ano po yung opinion dito? Ayan, comment down below para naman mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at opinion, mga pre. Gusto ko po mabasa yan. At syempre, pakishare po natin ang video ito. Like, share, subscribe po mga pre.